TikTok, online radio live. Embrace life and love. Have this feeling, haven't felt for so long. Let's talk about our journey, learning its challenges and realities. Let's talk about goals and dreams, and realize together how colorful life can be. Let's talk about love and understand its nature. Let's talk about growth and share ways to cope. Let's talk about life and see the bigger picture. Let's talk about the world, learn fair knowledge and good judgment. Join us on TikTok, an online radio program, always live, at Facebook and YouTube. Nestled in the rustic city of Cabuyao Laguna is a resort that is more than just for recreation. It is a place where some people find healing purpose in life when they have seemingly reached the dusk of hope. This is One Algon Place, a temporary shelter that helps substance dependents and people with mental health struggles find new life. One Algon Place is an organization that operates an assessment and treatment center in a well-equipped residential facility. It runs the Academy of Hope, which was developed in 2008 as the educational arm of the clinical services offered by One Algon Place. But how does it differ from other substance abuse rehabilitation centers and mental health facilities? It values education and self-empowerment more than just medical intervention. The Academy of Hope runs a twofold program, School of Life and School of Soul. School of Life caters to students who have been diagnosed with psychosis and cognitive and developmental disabilities. Through the program, they are empowered to survival and excellence and taught how to cope with the demands of society. School of Soul aims to help those who struggle with handling problems, relationships, and life choices. The school particularly caters to those who have a basic stress substance and non-substance dependency disorders and mood and anxiety disorders. Both programs have the same goal: help people face their challenges, ensure their mental well-being, and succeed. Hello everyone, good evening, and welcome to CCEL. And Mr. Pulido. So, hello, it's been a while, no? Oo. Grabe. Medyo nagpahinga tayo. Yeah, because of so many things. Of course, affected din talaga kami ng COVID because we are operating as a specialty hospital. Pero mga momsies, popsies, wala si Kabeshi, wala si Beshi. Wala. Mga Kabeshi na rin, na-miss po namin kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Good evening. Happy Sunday. Alam mo, ngayon ko lang nakita sa camera, no? Na pumayat ka. Wow. Talaga lang. Ang laki ng, parang ako yung tumaba. Na-conscious tuloy ako. Nagpagupit ako. Pero you really lost weight. Grabe. Parang lumapad yung mukha ko. Parang ako yung tumaba. Feeling ko tumaba tuloy ako. So, kamusta? Ano ang ating mga agenda at ano ang ating mga pinagagawa ngayon?
Nagsimba tayo kanina. Oo, yeah, we had a mass, no? Ganda ng sinabi ni Father kanina. Father Aljon. Magmahalan. Yun Yes. naman, magmahalan. Father Aljon. Gusto ko yan eh. Provido. Magmahalan. Ang iba naman atang pagmamahal ang hinahanap mo. Parang yon, ang daming blessings despite na hardships, ang dami pa ring blessings na Hahanapin talaga natin ang blessings sa maliliit na bagay. Grabe. So, ayan, kami nagbalik at maganda yung topic natin. Mamaya natin pag-usapan yung topic. Pag-usapan muna natin this week, we promote, ano yung pinapromote natin this week? World Mental Health Day? Yes, it's promotion of mental health day. Actually, kahapon, October 10. Basta every October is Mental Health Month. Yan, oo nga, mental health. Kaya kami ay very active when it comes to mental health. Kasi with the pandemic, may kakabit yan na anxiety, kaba, problema, yan. So, at dahil dyan, at dahil World Mental Health Day yesterday, gusto namin malaki, no? Na naging part kami ng campaign about yung mental natin. health. Saan ba yun? Sa UNICEF ba yan? Actually, it's not UNICEF. It's World Health Organization. Yun. For the past 2 months ago, we were invited na kung pwedeng tumulong kami in doing a voice over sa book, sa isang book ng bata, libro ng bata na ang title is Ikaw ang Aking Bayani. Yeah. Ngayon, gusto namin i-share sa inyo na we're very proud. One Algon Place and TikTok team are very proud to be part of this advocacy endeavor. Yeah, in educating children about COVID. Yeah. So panoodin natin siya. I will just share to you the yung screen. Sige, pakita para natin. mapanood natin. Pare-pareho. Kung ano ba yung maririnig yung boses namin dyan, Mr. Poli. Nilend yung voice talent. Play. Ang Ikaw ang Aking Bayani ay isang aklat na isinulat para sa mga bata sa iba't ibang panig ng mundo na apektado ng pandemikong dulot ng COVID-19. Panoorin ito kasama ang isang magulang, tagapag-alaga o guro. Hindi inirekomendang panoorin ng mga bata ang aklat na ito nang mag-isa at walang tulong mula sa kanila. Ikaw ang Aking Bayani. Ganito malalabanan ng mga bata ang COVID-19. Bayani ni Sarah ang nanay niya. Dahil siya ang pinakamagaling na nanay at pinakamagaling na sayantipiko sa buong mundo. Ngunit kahit ang nanay ni Sarah ay walang mahanap na lunas para sa coronavirus. Ano po ba ang itsura ng COVID-19? Sa sobrang liit ng COVID-19 o coronavirus, hindi natin yun nakikita. Ngunit, makalat ito sa mga ubo at bahing ng mga taong may sakit at kapag hinahawakan nila ang mga tao o bagay na nasa paligid nila. Ang mga taong may sakit ay nagkakalagnat at nagkakaubo. Okay. So medyo nagkaroon ng screen problem. Okay. Sige, Okay. reset natin. Ang ganda pa naman ng kwento. Oo nga. So Sabihin sige, ko na. nagkaroon tayo ng actually technical problem. Sigo, we'll do it again. Okay, continue. Okay, ganyan talaga. Pag sa showbiz, maraming technical problem. Okay, let's do it again. Share. At pwede ring mahirapang huminga. Ibig sabihin po ba noon, hindi po natin iyon malalabanan dahil hindi po ito nakikita? Kaya natin yung labanan. Kaya kailangan ko masigurong ligtas ka, Sarah.
Maraming uri ng tao ang tinatamaan ng virus at makatutulong ang lahat sa paglaban natin dito. Espesyal ang mga bata at makatutulong din sila. Kailangan ninyong manatiling ligtas para sa ating lahat. Kailangan kitang maging bayani ko. Humiga si Sarah noong gabing iyon at hindi niya naramdamang bayani siya. Naiinis siya. Gusto niyang pumasok sa paaralan pero sarado ang paaralan niya. Gusto niyang makita ang mga kaibigan niya pero hindi ito ligtas gawin. Gusto ni Sarah na tumigil na ang coronavirus sa pananakot sa mundo niya. May mga superpower ang mga bayani. Ano pong meron sa akin? May malumanay na boses na biglang bumulong sa kanyang pangalan sa kadiliman. Sarah? 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 Sinong nariyan? Ano ang kailangan mo para maging bayani, Sarah? Kailangan ko ng paraan para masabihan ang lahat ng bata sa buong mundo kung paano nila maproprotektahan ang mga sarili nila para maprotektahan nila ang ibang tao. Anong kailangan kong maging para matulungan ka? Kailangan ko yung nakakalipad, yung may malaking boses at yung nakakatulong. Anong tawag sa'yo? Ako si Aryo. Hindi pa ako nakakakita ng Aryo dati. Narito lang naman ako. Galing ako sa puso mo. Kung tutulungan mo ako, masasabihan ko ang lahat ng bata sa buong mundo tungkol sa coronavirus. Pwede ako maging bayani. Pero teka lang, Aryo. Ligtas bang lumabas habang mayroon pang kumakalat na coronavirus? Sumampa si Sarah sa likod ni Aryo at lumipad sila palabas sa bintana ng kanyang silid tulugan. Sa pagsikat ng araw, lumapag sila sa isang magandang disyerto malapit sa mga piramid, kung saan may maliit na grupo ng mga batang naglalaro. Magandang araw, ako si Salem. Anong ginagawa niyo rito? Pasensya na, hindi kami pwedeng lumapit. Kailangang malayo kami ng kahit 1 metro man lang. Iyon ang dahilan kung ba't kami narito. Ako si Sarah at ito si Aryo. Alam ba ninyong matutulungan ng mga bata na masigurong ligtas ang kanilang mga kapitbahay, kaibigan, magulang at lolo't lola mula sa coronavirus? Alam namin, Sarah. Maghugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Sa loob na bahagi rin ng siko kami umuubo kung kami may sakit. At kinakawayan namin ang mga tao sa halip na makipagkamay. Sinusubukan naming manatili sa loob, pero sobrang daming ng tao sa lungsod namin. Hindi lahat ay nananatili sa bahay. Pwede siguro akong makatulong doon. Hindi nila nakikita ang coronavirus, pero nakikita nila ako. Sakay na! Pero umupo kayo sa magkabilang pakpako. Hindi ikli sa 1 metro ang pagitan ng mga yan. Lumipad si Aryo patungo sa kalangitan nang sakay sina Salem at Sarah sa 2 pakpak niya. Lumipad siya paikot sa lungsod at nagsimula siyang umungol at kumanta. Sabihan ninyo ang mga pamilya ninyo na mas ligtas tayo kapag nasa loob tayo ng bahay. Maaalagaan natin ang isa't isa sa pinakamahusay na paraan kapag nanatili tayo sa bahay. Namangha ang mga tao sa nakita nila. Kumaway sila at sumang-ayong pumasok sa kanilang bahay. Pumailan lang si Aryo sa kalangitan. Humiyaw sa tuwa si Salem. Sa itaas sa mga ulap may dumaan na eroplano at napatingin ang mga pasahero sa kanila sa gulat. Kailangan tumigil na muna sa pagbiyahe ang mga tao sa ngayon. Isinasara na nila ang mga border sa iba't ibang panig ng mundo. At dapat tayong manatili kung nasaan tayo at kasama ng mga taong mahal natin. Sobrang daming bagay ang nagbago. Natatakot ako kung minsan kapag naiisip ko ito. Nakatatakot at nakagugulo ng isip kapag nagbabago ang mga bagay, Sarah. Kapag natatakot ako, humihinga ako ng dahan-dahan at naglalabas ng apoy. Paano kayo nagre-relax kapag natatakot kayo? Iniisip ko ang taong nagpaparamdam sa aking ligtas ako.
Ako rin, iniisip ko ang lahat ng taong nakakapagparamdam sa akin na ligtas ako, tulad ng lolo't lola ko. Gusto ko na silang makita. Hindi ko sila mayakap dahil pwede kong maipasa sa kanila ang coronavirus. Karaniwan namin silang nakikita tuwing Sabado at Linggo. Pero hindi namin yun magawa ngayon dahil kailangan naming siguruhin ligtas sila. Pwede mo ba silang tawagan? Oo. Tinatawagan nila ako araw-araw at ikinukwento ko sa kanila ang lahat ng ginagawa namin sa bahay. Gumagaan ang loob ko kapag ginagawa ko yun. At gumagaan din ang loob nila. Normal lang na mangulila sa mga taong mahal natin na hindi natin makikita ngayon. Patunay ito kung gaano natin sila pinahahalagahan. Gagaan bang loob nyo kapag nakakilala kayo ng iba pang bayani? Siyempre! Ayos! May talagang espesyal na superpower ang kaibigan ko si Sasha. Tara! At lumipad sila pababa sa lupa at lumapag sa isang maliit na baryo. May batang babae na nasa labas ng kanyang bahay na namimitas ng mga bulaklak. Tumawa siya nang makita niya si Aryo at ang mga batang nakaupo sa kanyang mga pakpak. Aryo, kailangang magkakalayo tayo ng kahit 1 metro man lang. Kaya ibabato ko na lang ang yakap ko. Anong ginagawa niyo rito? Naramdaman ko ang yakap mo sa sinabi mo, Sasha. Nakatutuwa na nagagamit natin ang mga salita para maiparating ang pagmamahal natin at ang gusto nating gawin. Gusto kong malaman ng mga kaibigan ko ang superpower mo. Ano ang superpower ko? Dahil may nagkasakit sa inyong pamilya, nananatili ka sa bahay para masigurong hindi mo maipapasa ang coronavirus kahit kanino. Oo, si tatay at nasa kwarto niya lang siya hanggang gumaling na talaga siya. Pero hindi naman yon mahirap. Naglalaro kami, nagluluto, nagpapalipas ng oras sa hardin at kumakain ng magkakasabay. Inaabot namin ng mga kapatid kong lalaki ang mga daliri namin sa paa at sumasayaw kami. Nagbabasa kami ng mga aklat at patuloy akong natututo dahil namimiss ko nang pumasok sa paaralan kung minsan. Kakaiba sa simula ang pananatili sa bahay, pero normal na ito ngayon para sa akin. Hindi yun ganun kadali palagi, Sasha. Gumagawa ka ng mga paraan para magsaya at makasundo ang mga mahal mo sa buhay habang nasa bahay. Dahil doon, bayani ka para sa akin. Nag-aaway ba kayo ng pamilya mo? Nag-aaway kami paminsan-minsan. Kailangan naming maging mas mapagpasensya, mas maunawain, at mas mabilis na humingi ng tawad. Totoong superpower yon dahil napapagaan nun ang loob natin at ang loob ng iba. Kailangan ko ring mapag-isa minsan. Mahilig akong sumayaw at kumanta ng mag-isa. Tinatawagan ko rin paminsan-minsan ang mga kaibigan ko. Pero Aryo, paano naman ang mga taong malayo sa kanilang tahanan o walang bahay? Magandang tanong yan, Sarah. Tara, alamin natin ang sagot dyan. Mayroon silang nakitang kampong punong-puno ng mga tao. Nakita sila ng isang batang babae at kumaway sila mula sa malayo. Magandang araw, Aryo. Natutuwa akong makita kang muli. Sinusubukan namin magpanatili ng distansya kahit 1 metro man lang. Kaya kakausapin kita mula sa pwesto ko rito. Pero gusto ko makilala ang mga kaibigan mo. Ako si Laila. Kamusta, Layla? Ako si Sarah, at ito naman si Salem. Mukhang sinusubukan mong protektahan ng iyong sarili mula sa coronavirus. Ano bang ginagawa ninyo? Naguhugas kami ng mga kamay gamit ang sabon at tubig. Sa loob na bahagi ng siko rin ba kayo umuubo? Pwede mo bang ipakita sa amin kung paano yun gawin? Ipinakita sa kanila ni Salem kung paano iyon gawin. Sinusubukan namin lahat na lakasan ang loob namin. Pero may inaalala ako. Pwede ba kitang makausap tungkol doon? Nabalitaan ko na may nagkasakit at namatay. At talagang nangamba ako dahil doon. Totoo bang pwedeng mamatay ang mga tao dahil sa coronavirus? Bumuntong hininga si Aryo at umupo siya sa malaking puwitan niya. Oo, mga munting bayani, nakakapanibago ito. May mga taong walang nararamdaman, pero may mga taong nagkakaroon ng malubhang sakit at maaaring mamatay ang ilan.
Kaya naman, kailangan nating lahat na talagang maging maingat, lalo na sa mga nakatatanda at sa mga taong may iba pang karamdaman dahil karaniwang mas malala ang nagiging sakit nila. Paminsan-minsan, pag nangangamba tayo, o pakiramdam natin ay hindi tayo ligtas. Makatutulong kapag nag-isip tayo ng ligtas na lugar. Gusto niyo ba itong subukan kasabay ako? Umoo silang lahat, kaya sinabihan ni Aryo ang mga bata na pumikit at mag-isip ng lugar kung saan nararamdaman nila na ligtas sila. Pagtuunan ng pansin ang isang alaala o sandali kung saan naramdaman mong ligtas ka. Ano ang iyong nakikita, nararamdaman at naaamoy sa iyong ligtas na lugar? May sino ang espesyal ka bang gusto mong anyayahang pumunta sa iyong ligtas na lugar? Ano kaya ang maaari niyo pag-usapan? Pwede kayong pumunta sa ligtas na lugar ninyo kapag nalulungkot o natatakot kayo. Ito ang inyong superpower at pwede ninyo itong ibahagi sa mga kaibigan at pamilya ninyo. At tandaan ninyo na mahalaga kayo sa akin at para sa maraming tao. Makatutulong din iyon. Pwede nating pahalagahan ng isa't isa. Tama ka, Leila. Pwede natin pahalagahan ng isa't isa. Nasaan man tayo? Gusto mo bang sumama sa amin sa huling paglalakbay namin? Nagpa siyang sumama si Leila kay Aryo at sa mga bago niyang kaibigan. Natuwa si Sarah na sumama sa kanila si Leila dahil alam niyang kailangan nating suportahan ang isa't isa paminsan-minsan. Tahimik ang paglipad nila, walang nagsasalita pero alam ni Leila na talagang pinahahalagahan siya ng mga bago niyang kaibigan. Unti-unti nilang nasilayan ang mga bundok na may niebe at lumapag si Aryo sa isang maliit na bayan. May ilang bata na naglalaro malapit sa isang sapa. Aryo! Magandang araw, Kim. Gusto ko ipakilala sa inyo ang ilang kaibigan kong nagkaroon ng coronavirus at gumaling. Ano ang naranasan mo? Umuubo at nakakaramdam ng matinding init paminsan-minsan. Palagi rin akong pagod at walang ganang maglaro ng ilang araw. Pero natulog ako ng natulog at inalagaan ako ng pamilya ko. Kinailangang pumunta sa ospital ng ilan sa mga magulang at lolo't lola namin. Sobrang bait ng mga nurse at doktor sa kanila at tinulungan kami ng mga tao sa aming komunidad sa bahay namin. Pagkalipas ng ilang linggo, maganda na ulit ang pakiramdam namin. Kaibigan ako ni Kim. Hindi naputol ang pagkakaibigan namin ni Kim dahil lang dinapuan siya ng coronavirus. Kahit na hindi ko siya pwedeng bisitahin noon, hindi ako tumigil sa pag-aalala sa kanya at masaya kaming pwedeng na ulit kaming maglaro ng magkasama. Kung minsan, ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin bilang kaibigan ay protektahan ang isa't isa. Kahit na ibig sabihin noon na kailangan nating matagal na magkalayo. Pwede natin gawin ang mga bagay na ito para sa isa't isa. At balang araw, muli tayong makapaglalaro at makapapasok sa paaralan tulad ng dati. Oras na para umuwi at oras na para magpaalam si Sarah sa mga bago niyang kaibigan. Nangako sila sa isa't isa na hinding-hindi nila kalilimutan ang paglalakbay nila ng magkakasama. Nalungkot si Sarah dahil maaaring matagal silang hindi magkita. Ngunit gumaan ang loob niya noong naalala niya ang sinabi ng kaibigan ni Kim. Dahil lang hindi mo nakikita ang mga tao, hindi ibig sabihin ay hindi mo na sila mahal. Pwede ba natin itong ulitin bukas? Hindi, Sarah. Oras na para makapiling mo ang iyong pamilya. Tandaan mo ang kwento natin, masisiguro mong ligtas ang mga mahal mo sa buhay sa paghuhugas ng iyong mga kamay at pananatili sa bahay. Hindi ako lumalayo. Pwede mo akong makasama anumang oras kapag pumunta ka sa iyong ligtas na lugar. Ikaw ang aking bayani. Ikaw rin ang aking bayani, Sarah. Isa kang bayani para sa lahat ng mga nagmamahal sa iyo. Nakatulog si Sarah at pagkagising niya kinabukasan, wala na si Aryo. Kaya pumunta siya sa ligtas na lugar niya para makausap siya. At iginuhit niya ang lahat ng nakita at natutunan nila sa kanila paglalakbay.
Tumakbo siya at ipinakita niya sa kanyang nanay ang iginuhit niya para iparating ang balita. Makatutulong tayong lahat na masigurong ligtas ang mga tao, nanay. Napakarami kong nakilalang bayani sa paglalakbay ko. Tama ka, Sarah. Maraming bayani na nagsisigurong ligtas ang mga tao mula sa coronavirus. Tulad ng mga nakamamanghang doktor at nurse. Ngunit, pinapaalala mo sa akin na pwede tayong lahat maging bayani. Araw-araw. At ikaw, ang pinakamagiting kong bayani. Hello! Now we're back. Ang ganda ng story. Relate. Makaka-relate. Hindi, makaka-relate to tayo dito sa pag-uusapan natin ngayon. Yung mismong pag-uusapan natin ngayon, no? Oo nga. Bagay na bagay. Maraming symbolisms ang yes. palabas na yan. At ano pa bang hinihintay natin? Kaya nga natin inimbitahan yung ating eksperto para pag-usapan pa rin. COVID ang pinag-usapan kanina sa World Mental Health Day na ating tribute for that event. Ngayon, ipakilala na natin ang napakaganda pala niya. Oo. Ang ganda pala niya. Si Doktora, lagi ko siya nakikita sa TV. Showbiz ko ba? Idol ko yan eh. Kasi lagi ko siya nakikita talaga. Tapos pag sumagot siya, ang galing. Kaya na-amaze ako. Sabi ko, sige, maimbitahan nga si Doktora. Pakilala mo na. Sige. Siya ay isang fellow and diplomate board top-notcher at the Philippine Psychiatric Association. Top-notcher. Top-notcher. Beauty and Brains. Yes! Pak na pak si Doktora. No? Residency Training Officer siya sa Department of Psychiatry sa Veterans. Dito tayo lagi nagwa-walker, di ba? Yeah, we always... Hindi ko siya nakikita. Bakit pa hindi ko pa siya nakikita? Tapos faculty din siya sa Ateneo School. Yan, no? As a YL6 Subject Expert and Module Coordinator for Psychiatry. Diba? Iba rin talaga. Mabigat talaga. Okay? Yeah, tapos ito pa, visiting consultant siya sa Lung Center of the Philippines. Wow! Talaga naman mga bigatin din ng ni Doktora. Actually, marami pa to pero siguro sapat na yan. Oo nga eh. Sa top-notcher na lang, manginginig ka na. So, let's welcome Doktora Joanne May Perez Rifarial. Tama ba yung pagkakasabi? Yes! Yes. Rifarial. Good evening, Ma'am Sel, Mr. Pulido. Maraming salamat for the kind introduction. Very talaga ako happy for the invitation and talagang isang text lang ni Ma'am Sel. Go ka agad. Thank you. And congratulations sa nyo. Napakaganda ng inyong project. Congratulations. And also, I would like to greet everyone a happy World Mental Health Day. Yes. At this week, Ma'am Sel and Sir Pulido, national level, National Mental Health Week. Starting until October 17. Wow! Oo, kaya pala, meron akong entering sinalihan pero hindi ko pa mapopromote kasi hindi ko alam kung pasok ba ako dyan. Ang ganda ng storya, no, Doktora? Eksakto naman dito sa natin, sa pag-uusapan natin. So, actually, bakit ba natin napag-uusapan? Yung signs and symptoms ng COVID, parang memorize na natin yan eh. Magkasipon lang, mawala ng panlasa, automatic na sa lahat. Pero, diba? Pero yung magkaroon yun nga yung title natin, no? COVID positive ka. Tapos, COVID positive na si nanay, nagkahawaan na yung buong pamilya, o kaya yung kapitbahay, alam mong COVID positive, or yung katrabaho mo kasi hindi maiiwasan. Yes. Napapasok ang iyong expertise. So, ano yung masasabi nyo dyan na ano ba yung mga na-experience nyo kung may nakausap na kayo? Paano kung COVID positive ka? Anong gagawin mo? Yes, agree. So talagang Ma'am Sel, no, we look at it from always naman sa lahat naman ng diseases or infections, we always look at it from a biopsychosocial perspective. Meaning kasi may equilibrium yan, no? Yung definition of health kasi tatlong very important elements: biological, psychological or the mental, and social. So
Also, kung meron na, so kung halimbawa na tested and confirmed to have the infection, so kailangan physically, biologically, i-address natin yun. Yun yung primary. So make sure na, of course, nakapag-consult and naiinom yung mga kailangan gamot to address the symptoms. And kung kailangan, kung may mga protocols po kasi na pwedeng mag-self-isolate sa bahay kung merong space may separate room na pwede siyang doon siya mag-self-isolate. So meaning we really need to address the physical or biological aspect. Now, very important, Ma'am Sel and Sir Pulido, psychological, kasi ito ngayon, once kasi pag narinig na natin yun na, oh no, I am infected or nag-positive ako, doon pumapasok ang dami ng mga worry, fears, ang mga fear natin, mga takot, mga anxiety. Doon kasi pag minsan natatakot tayo na ano kaya ang magiging outcome nito, kasi itong virus kasi na to, it's very new. So marami pang unknown. Hindi pa natin alam, kung ano ang magiging in the future, ano ang magiging outcomes or ano pang magiging pwedeng mangyari. So because of the unknown and wala tayong control of what can happen, kaya pumapasok yung mga takot, fear, and takot din na baka maka-infect tayo sa ating mga kasama sa bahay. Or the feeling of guilt, meron din, guilt na pag infected ako and I need to self-isolate, hindi ko magagawa yung mga rules ko na required as a mother, for example, or as pag nagtatrabaho, so hindi tayo makakapasok sa work, hindi natin magagampanan yung ating mga roles. So marami, a lot of emotions can come in, and so kailangan sa pag-address mamaya, ano natin yun, we should always look at it pa rin, sa kung ano ang natin magagawa to address the fear, mga pangamba, takot. Yung iba naman nalulungkot, angry, confused. And social, kasi nga biopsychosocial, so social impact din, kasi sometimes may feeling tayo kung nagsi-self-isolation, yung feeling na we can be parang na-isolate tayo sa room, so may feelings of loneliness, lalo na lang tayo, na naka-quarantine, wala tayong kasama. So studies have shown na pag tayo ay in self-isolation, the feeling of loneliness can come in at tumataas ang risk for having anxiety, depression, and of course, mga negative thoughts. So kaya madami, all of these factors kasi may interplay sila, and it's really important to address all of these factors. Yeah. Doktora, alam mo ba, kasi recently lang, nag-debrief ako Parang it's the first time that I debrief yung, they are a company, and then, nagkamali pa nga yung tao dito kasi akala ko meeting lang. And then, nung sinabi, hindi meeting, it's pilot debriefing, ako yung na-shock. Parang ako yung feeling ko, ako yung nagka-COVID, parang natulala ako kasi but since we are trained to be prepared, yung mga sinabi nyo, yung mga shinare nila, na I will not name names naman, it's just an experience na ang sabi nila, yung kapag lalabas na yung result, yung parang feeling daw nila na tino-torture sila kasi parang alam yung pakiramdam mo para silang tino-torture kasi hindi nila alam kung ano yung magiging resulta. So, ano kaya pwede nating gawin kung halimbawa nandun ka sa nandun ka sa spot na inaantay mo yung result? Yes, kasi definitely, Ma'am Sel, it can be traumatic kasi we also need to acknowledge na talagang a lot of emotions can come in habang hinihintay natin yung result. But what's important, very important, is really we need to prepare psychologically. Preparation is very important na whatever will happen, kung ano man ang result, if ever, we are prepared and let's focus on the things, kasi nga we have no control na over that, kung halimbawa ang lalabas ay positive ang result.
oo, kung ganun kasi, then we have no control na over that kasi nandiyan na siya, nakasulat na. But let us focus now on the things na we have control over. So this is the time ngayon na preparation is key. So meron na tayo, no? Na meron na tayong mga plans, options, anong gagawin, kung positive. So mag-iisip na tayo ngayon, saan tayo mag-stay, paano ang dapat ready ang ating bag with the medications natin, the basic needs, dapat na ano na natin yun, na plan na natin, no? Meaning, let us be, with that result now, let us be action-oriented na. Let's focus now on problem solving. Like ano ba ang pwedeng dalhin sa kwarto natin sa quarantine area. So gamot, water, food, the basic needs. Kailangan nakaplan yun. So it's the time to focus on the things na we have control over. And very important, kasama dun sa basic needs of food, water, medications, dapat kumpleto yon. Access to of course, toilet, no? Mas maganda kung meron tayong own sarili and disinfect, mga alcohol, mga pwede panggamitin for disinfection. And again, social need kasi din natin ito, no? For a holistic health. Meron tayong access sa ating mga support system. So, pagplatuhan din natin yun, no? Na kahit tayo ay nasa self-isolation, self-quarantine, we remain socially connected sa ating mga family members, sa ating mga kaibigan through yung mga with the technology ngayon, di ba? Voice call, chat, and all of this, no? Virtually, we can see them para kamustahan pa rin, para mabawasan yung feeling of loneliness and isolation. So always, yeah, I like what you said. Ang ganda-ganda ng sinabi mo, parang kinikilabutan ako. Yung sinabi mo na you have to prepare. It's something like, di ba sa school, doktora, pag may earthquake yung mga bata. Pupunta sa ilalim ng mesa. Hindi. Tsaka pinapadala sila ng backpack. Yung go bags. Yeah. Go bags. Yung backpack and survival kit. So, parang ang nakikita ko ngayon, parang yung education, galing ng sinabi nyo, talagang, it's important na kung in case magkaroon, ready na. Hindi naman pwedeng maging paranoid ka. It's just something na hindi mo kasi masasabi, lumabas ka lang, tapos biglang mahawa ka, hindi mo talaga masasabi. At least, meron ka ng parang, ano sabi nyo, go bag? What's that? Yung kit. Ready na tayo. Kit. Ready na for any for any outcome while waiting for the results to come in. So meaning, kasi maganda din yun. Meron siyang added kasi na effect on us psychologically, mentally, when we are prepared. Preparedness is the key. Preparedness, and of course, kailangan din ito the acceptance din. The acceptance na it's okay kung nag-positive and I feel sad, I feel angry or frustrated and guilty. Mas makakatulong if we accept those, we acknowledge those emotions kasi definitely those emotions are normal. All right? So normal siya, and if you feel na kailangan umiyak when you get the results kasi nga syempre iba-ibang emotions ang mararamdaman natin, then it's okay. Acknowledge your emotions, and then from there be proactive na. So gagawin na natin yung mga things na pwede natin gawin na to make us heal or recover faster, di ba? So like yung gano'n, access to basic needs, support from family and friends through virtual virtual calls, etc. Zoom. Kung maganda nga, Sir Pulido, meron silang access to entertainment. So preparedness is key, na meron sila access to entertainment, things na which can make them feel good pa rin, even if they are in isolation or self-quarantine. Tapos, meron pa, di ba, yung story, meron pa akong story, yung, nung nalaman na positive yung kamag-anak, ang ginawa, kasi, syempre, parang nagulat sila, or natakot. So, yung, paano ko ba sabihin? Yung may COVID, nilock siya ng family niya sa room. Hinila siya, doktora. Hinila siya sa pilitan at inilock siya doon sa room.
which is, yung iba rin naka-experience na kapag, nung nalaman, kasi di ba you have to report to the barangay? Yes. Diba yung education ng barangay, minsan merong talagang advanced, meron naman hindi ganun ka well-educated. So pag nalalaman ng kapitbahay, ang ginagawa, pag dadaan siya, kahit nung magaling na ha, pinapapasok daw lahat ng bata. Tapos nilalakan sila ng pinto. May discrimination. Parang yun yung experience na parang nakakalungkot lang. Kasi nga, hindi tayo prepared. Yung sinasabi nyo nga walang preparation. Meron ng preparation. Maganda yung una, di ba? Yung parang sa physical, mga gamit, pagkain, entertainment. Pero yung mind preparation na meron siya and how you will deal with them, parang ang tindi ng discrimination. Ano yung pwede kong ma-share dyan? Definitely nakakalungkot yun, Ma'am Sel, ha? Na talagang ang ano was they were the family, entire family was locked up. Yeah. Oh my God. Talagang nakakalungkot yun. And in fact, yung locked up, ano kaya yun? Kasi 'di ba sa 'di ba bawal yun, 'di ba? Na ilalock sila kasi sa rules ng fire prevention, 'di ba? Kasi if there is any emergency, if something happens, so dapat may access lahat na makakalabas, no? Kung may emergency. But again, focusing on the ito talaga nangyayari, no? It can happen, no? Yung stigma, discrimination, especially marami in fact, no, ang naapektuhan itong stigma, not just the family but pati ang mga healthcare workers. Alam nila na you work with patients na who may be infected with COVID, pati yung mga, even Ma'am Sel, yung sinabi mo kayo na kahit naka-recover na sila from the infection, meron pa rin stigma. They still, that is still a problem. Pati yung mga galing nag-travel na pauwi, kasama din sila sa mga na apektuhan ng stigma. So it's really important. Please let us all work together to raise awareness, and para to fight this stigma and discrimination. One way really is, of course, let us understand na the virus does not discriminate. So anyone can be affected. So really, walang pinipili ang virus. In fact, kahit nga yung mga nagsistay sa loob ng bahay, hindi lumalabas, pwede pa rin, no? They can still get infected from halimbawa, from any paraan, no? Na-infect pa rin sila. So, which means na wag po natin, let us never blame anyone, kahit yung buong family na yon na sineclude sila sa isang bahay. Let us never blame anyone kung na-infect, because hindi siya fault, no, nung tao na yon, ng individual na yon, or ng family na yon, kasi anyone can be affected. In fact, we should, instead of blaming, we should show empathy. No? Empathy meaning, kung kaya natin, reach out. Let's reach out. Let's ask them, ano po ang kailangan ninyo? Ano ang maitutulong namin during this very difficult time na pinagdadaanan ng inyong pamilya? Mas maganda rin if we are able to may mga techniques kasi, no, na may mga words na let's avoid saying, no, which can add to the feeling, no, na stigmatize or na-discriminate, nalilabel sila, no, in a very negative manner. Like, for example, no, ang sinasuggest talaga namin is we avoid the term cases, na yung COVID cases, kasi parang meron siya, it's a negative. So let's just say na infected or has or had COVID, na infected COVID, or has recovered from the infection, from the virus. So mas maganda yun than saying some words na medyo may negative connotation sila. And also, mas maganda din, education is the key, na kasi itong the stigma kasi and discrimination, sometimes it comes from mga misinformation na iba.
Yes, yes. Misinformation kasi, no? So parang, lalo na ngayon with the social media, ang daming mga misinformation, fake news, di ba, na babasa tayo. So mas maganda, let us always be updated. We read, we get information from trusted and reliable sources, like from the CDC or the WHO, DOH, para makorek natin yon yung mga misinformations. Kasi that is also key to stopping the stigma and discrimination. Eto, Doc, may tanong lang po ako. Yung, paano ho, kasi usual na pumapasok sa isip ng isang tao, yung meron na siya, tapos nag-positive, then may konting symptoms. Tapos yung iisipin ng tao, kailan ba ako pupunta ng ospital? At ano bang gagawin ko sa aking mental health para maibsan tong kaba? Kasi syempre, yun naman initial po lagi is yung nervous, yung anxiety, yung the uncertainty. So, paano, Doc, maibsan ho yun? Or yung ganong bagay, paano natin maibsan yung uncertainty? So, yes, which is again, Sir Pulido, it can be a normal reaction pa, no? Yung sa initial paglabas ng result, ang initial reaction talaga are all very valid emotions talaga yun. Because of the abnormal situation natin ngayon, with this pandemic, etc. But ang makakatulong to lessen the anxiety, in fact, is let us focus sa mga positives, like the recovery. Ang dami naman, no? Ang dami naman na nagre-recover. So, maganda ngayon na nire-report ng Department of Health, no? Na marami naman ang recoveries. And if you look at the data, marami ang asymptomatic or mild cases. And definitely, kung na-identify natin kaagad to, then we are able to get immediate, diba, na medical attention and immediate treatment to prevent further complications. So again, focus tayo doon sa positive. Ang daming nagre-recover, ang daming recoveries, and there is always help available. Lalo na po, no, pag we feel anxious and we feel na parang uncontrolled na, no? We cannot control our anxiety anymore, or lagi na tayong hirap matulog kasi parang ang dami natin takot, nagpapanik tayo. We can be paranoid, di ba? Na parang kung anong mangyayari, no? Maano ko ba ang aking tatay, nanay, ma-infect ko ba aking mga anak, etc. What is helpful is to talk to someone. Mas maganda pa rin, reach out, no? Talk to someone. If you can, ask for help. Walang masama doon. No, we ask for help. For temporary lang naman ito, na habang self-isolation tayo, which is usually, di ba, 2 weeks to 3 weeks, ganun. Ask for help if you really need to rest muna. Kasi very important kasi dito, matulog, di ba? Get enough rest, eat well. So during that time, mas maganda, ask for help. Huwag mahiya. And I'm sure, marami po ang tutulong sa inyo to take care muna of your kids, to cook for the family, sa work ninyo. I'm sure merong magte-take over ng inyong mga pending work. So, don't forget, the help is available. Ask for help. Let your colleagues sa trabaho know na you are going through this infection para mas kalmado tayo na meron naman pong mga taong gumagawa ng ating mga responsibility temporarily. Again, this is just temporary and it will come to pass. Yeah. Doktora, di ba may COVID ka na, positive ka na? Yes. Di ba pwede ring mag-trigger yung meron kasi akong nabalitaan ko lang, hindi ko pa nga alam kung sure o totoo, pero na nagka-COVID, tapos hindi siya, parang naka-line up siya sa hospital. Ang tendency, parang, mas inunahan niya na yung COVID. Nag-commit na ng suicide. Nagpakamatay na because of, yun nga kumbaga parang, yung sa kanya, asymptomatic pa nga ata na hindi naman talaga siya kailangan i-confine sa ICU. Gaano ba kadelikado yung meron magti-trigger yung anxiety versus dun sa asymptomatic sa COVID? Ano yun? Parang ang feeling ko mas nakakamatay pa yung
parang nakamatay pa yung anxiety niya eh. Despite na iba i-address na lang. So, pwede bang mangyari yan na yung nervyos mas magte-trigger kesa doon sa meron kang COVID? May possibility kaya maka-trigger na lalo ka talagang mag-commit ng suicide o magpakamatay o kaya mamatay dahil sa sobrang kaba or sa sobrang hindi mo alam gagawin mo? Pwede mangyari yan actually? Yes. Yes, Ma'am Sal. In fact, merong study, na kasi nga this was the virus kasi was first identified, di ba, in China. So naglabas din sila, no, gumawa sila ng mga survey. Ang ng survey sumagot ay members ng general population. And from that, it was published in April of 2020. So nakita nila na during this pandemic, talagang mas tumataas, dumadami, marami ang nagkakaroon ng anxiety, depression, distress, and PTSD, trauma. Lalo na kung meron pang time na nag-isolate tayo, self-isolation or in quarantine, and mas mataas pa ang nagiging prevalence rate, ang rate nitong mga mental health problem na to kung meron ng prior history of a mental health concern. So parang mas nag-amplify ang mga symptoms. So it can happen na talagang dahil sa sobrang anxiety, takot, at siguro maraming factors kasi yan, when we talk of self-harm or suicide. So baka may iba pang mga elements doon or other factors which could have affected yung mental state nung sinabi niyo po na individual. Like for example, baka feeling niya sobra siyang isolated, alone, wala siyang makausap, pwede kasing ganun. Or yung iba kasi, Ma'am Sel, Sir Pulido, ang iba kasi, they are alone. So, kasi nga nag-ECQ bigla, na stranded, So baka yung mga ganun, na even if they have families and friends, pero nasa probinsya, for example. So, mag-isa lang sila dito in Manila or anywhere or somewhere. So, or yung iba nga, na nasa stranded sila sa mga dorms, mga students, yung iba nasa stranded sa mga ship, hindi sila makababa. So maraming factors. So it's really an interplay of several factors. So wala tayong napipinpoint na isang factor lang for these cases, for these mga situations. But what's really important talaga sana is we address all of those, yung social support. Very important yun. Very important talaga. Kung pwede nga, meron talaga tayong everyday, meron tayong mga nakakausap. Kasi kahit na mag-isa tayo dito sa Manila, wala tayong kasamang iba. Or if we live alone in our condos, apartments, we maintain social connectedness always. Kasi iba din kasi yun kung may na-expressan ka ng mga takot. Yes. That is very therapeutic. Kung meron kang nakakausap, and it can give you a different perspective kasi pag minsan negative ang naisip natin about a certain situation, but our friends, our family members can help give a different perspective, like wag matakot kasi mataas naman ang recovery rate, or pag minsan naman help is available, may mga gamot na pwedeng kunin. Okay. People are there to help. Pero yung actually those naman na na nakausap namin, hindi naman lahat puro more on negative kasi may lumabas din na positive. Ito na siguro yung sasabihin. Hindi positive. Even positive, what I mean, outcome of the COVID, Yung nag-recover. Ang sabi nila during nung may COVID sila, nagti-TikTok daw sila. Wow. Nagawa pa nila yun. Nagti-TikTok sila, and then yung iba nagbabasa ng Bible, yung iba naman parang ang sabi nila, dati daw, pag naglalakad sila, hindi daw nila pinapansin yung mga nakikita nilang halaman. Ngayon daw, parang pati detalye ng halaman. Plantita na sila. Nakikita na daw, naggumagalaw. Kumbaga parang kasi balance din. Merong mga mabilis makakope, meron naman yung hindi ganun kabilis din mag-cope. So, yun. Dora, okay lang ba yan? Kahit may COVID ka, mag-TikTok ka, mag-video ka, kung ano-anong gawin mo. May limitasyon ba yan?
Or Of course, okay yun. In fact, Ma'am Sel, yung sinabi mo kanina na yung iba mabilis makakope or makarecover versus dun sa iba na medyo mas matagal, no? We are in fact referring to the term resilience. Ang resilience kasi, lahat na tayo, we are born with that trait. Lahat tayo meron yan. Yun nga lang, sa iba, mas resilient sila than the others. Na? So, kaya, ang resilience in layman's term, it's the ability to bounce back. Yes, bounce back. Something very negative. Na? So, yung iba, mabilis, para siyang bola. Pag may naramdaman or may adverse life experience, nakaka-cope sila kaagad. And to help with that, to boost or enhance our resiliency, tama yung sinabi niyo, Ma'am Sel and Sir Pulido, no? May mga ano tayo, pwede natin gawin na activities. Like for example, very important, get enough rest. Yun talaga, it's very basic. Get enough rest and sleep and eat well. Mga Yung tanong po, sa sleep, Doc, ilan po ba talaga, kasi ilan lagi tanong ng mga tao ilan po ba talagang oras ang proper sleep? Okay. It depends. In fact po, ang number of hours of sleep, the quantity, number of hours, it's really not as important as the quality. Mas important po ang quality. So kahit na 5 oras lang ang tulog ko buong gabi, but when I wake up, I feel refreshed, I feel re-energized, and quality. No? Yes, quality is very important. Kasi nilalagay sa utak natin 7, 8, 9. Pero pagising-gising ka naman. Pagod pa rin. Yes, correct. Pagod ka. Pwede kasing mahaba, pero pagising-gising, interrupted siya, tapos hirap tayong bumalik sa tulog, etc. Meron namang iba, no? 4 hours, but diretso, and paggising nila, quality is more important. Oo nga, kasi pareho kami deprived sa sleep. But it's really very important. Kasi when we are, na-mention mo kasi Ma'am Sel, sleep deprivation, in fact, marami siyang effects. No? And isa doon, which is very important, during this time of pandemic, nakakabagsak siya ng ating immune system. Kasi meron siyang effect sa ating natural killer cells, yung cells na nagko-combat ng infection. So it's really important to get that quality na sleep every day. And of course po, yung sinabi nyo, do the things na which make you feel good habang naka-quarantine or isolation kayo. Like kung kailangan TikTok, kasi gumagalaw-galaw, di ba? Pag TikTok, it also helps with raising the levels of, boosting the levels of the happy hormones, the endorphins. Yes. And that can help with the mood, no? Kahit na isolated tayo, still, we feel good pa rin. Kasi naggalaw-galaw tayo. This is also the time to rediscover your skills, talents, kahit naka-quarantine. So, baka yung iba, na rediscover nila na ang galing pala nilang mag-paint, mag-draw. Yes, totoo yan. So, kahit mag-isa ka sa bahay or sa room mo, then do that, no? Paint or draw. And tama yung sinabi nyo kayo na plantitos, plantitas. Meron din yun. It has meaning. No? I mean, it has way kasi, no, of helping us regain or have that meaning, feel that meaning and purpose in our lives. Kasi pag nag-aalaga tayo ng something na living organism, syempre, no, when we are able to feel na yung meaning natin, purpose natin, na we are taking care of something na nag-grow, and it can boost our mood, no? Pag nakikita natin na, ay, wow, meron akong naalagaan at napalaki ng maayos. So it can really make us feel good as well. Okay, so parang yung ano natin, ang bilis ng oras. Ano ba yan? Bilis. Sige, Ay, oo nga! Matunog po kasi yung salitang mindfulness po ngayon. Yeah, Can you at least give a bit of tip sa mga tao na how to be mindful or what is mindfulness din po? Yes. Mindfulness, in simplest term, is being in the here and now, meaning focusing on what you need to do or accomplish
here today during this time. Meaning po, let's take it on a day-to-day basis. Kasi pag minsan, no, nasa stuck tayo sa past. And I'm sure lahat naman tayo, no, may mga failures, may mga mistakes na tayo in the past. But let's not go back to those. Kasi nag-grow na tayo from all of those experiences natin. Naka-learn na tayo ng ating mga lessons from the past. So hayaan na natin yun, nag-grow na tayo from all of those. Huwag naman tayo mag-look forward too much far ahead into the future. Kasi nga, with the uncertainty ngayon, magplano tayo next year, mag-travel ako to Cebu. We are not even sure kung pwede na yun. No? So, wag, kasi mafo-frustrate tayo. Magagalit lang tayo sa inyo, ay, bakit hindi natuloy? So, what's really important is to focus on what we can do today and now. And of course, set yung routine, yung plan kung anong pwede natin gawin today, ano ang schedule natin. Kasi maganda din yun to bring back that sense of normalcy, structure sa ating pang-araw-araw. And at the end of the day, kung meron tayong mga nagawa, even small tasks, simple tasks, kung nagawa natin yun, let's celebrate. Celebrate those small victories at the end of the day. Yes. So yan, grabe ka. Ang daming matututunan sa inyo. Parang, alam mo, gusto ko i-extend. Pero let's talk about dapat may segment si Doc sa TikTok. Sa TikTok, wow, bibigyan ka daw ng segment ni Mr. Pulido. Ay, why not? Wait, thank you, Mr. Pulido. Grabe. Wow, bibigyan ka na. Isang text lang ni Ma'am Sel. Grabe. Go agad ako. Okay. Tapos stream natin dun sa FB page mo para diretso na yung streaming doon. Sige, gawin natin yan. Yeah. Kasi every other week wala kasi kaming wala kaming show. So, iniisip namin ibigay na lang sa inyo, Doktora. Magkaroon kayo ng slot, di ba? Thank you talaga. Thank you very much. Thank you. And talaga, this is really our advocacy and congratulations. Grabe. Congratulations to you and One Algon Place and of course, a project nyo with the WHO. Congratulations. Thank you very much. Thank you po. By the way, Doc, syempre, marami kaming natutunan. Of course, bitin kami. Paano ba namin kayo contact? Technical Director, baka pwedeng ilabas yung kanyang banner. Para saan po? Saan po kayo mag-contact? Ano po ang ginagawa nyo? Anong pinagkakaabalahan nyo? Paano nila kayo ma-reach? Yeah. Kasi meron tayo po dito mga OFW. Marami po tayong mga viewers OFW and then sila mag-online. Yan. Paano po yan? Meron din akong Facebook page. Ang name is Healthy Mind Clinic. So, yun yung clinic ko po, Healthy Mind Clinic, and ang number niya is landline 7. Tapos madali siya memorize. Ito po, nandito po sa front. Ayan. 798-76548. Yes, kasi para initially kasi Healthy Mind Clinic mo, saan yan? Saan located yan? This is located originally sa Teachers Village in Maginhawa. But sa ngayon kasi with the current global health crisis, online muna ako. So may online po kayo? Yes. Kasi especially now, no, na pag minsan kasi nagjo-duty din ako as the ER doctor. So napupull out na kami. Of course, duty calls and we want to serve and help really our mga kababayans po. So, please, send a message doon sa Healthy Mind Clinic and sumasagot naman po ako. Okay, so please, yung mga maraming nagtatanong sa amin, maraming nanonood, yung malalapit dyan sa may Quezon City po, no? So, from Baguio to Quezon City, yan. Tawagan po yung Healthy Mind Clinic, which is the FB page. Ang number po is 02-798-76548. Hindi po ba, Doktora, nilalagyan ng 8 sa unahan? Yun na yung 7, Ma'am Sel. Yun na pala yung 7? Parang 8, di ba? Yung globe siya. So pwedeng gumamit ng globe dyan, yung 0, parang lalagyan mo ng 632 tapos diretso na. So eksakto. Yes, yan. Kasi Ma'am Sel, mabilis siyang ma-memorize kasi pababa siya. 987-654. Okay, ang karamihang tinatanong, paano ang payment? Online? May GCash, BPI? Ano po? May accounts tayo?
Yes, yes. Aha. And So, yun. ano po yun, usually GCash sila. So Sige, usually okay lang yun. Yeah. No problem, no problem. Hindi naman ako strict with that. Okay. Kasi usually yung gusto nilang malaman. So yan, saktong-sakto, GCash or bank transfer, usong-uso naman po yan ngayon. Ngayon, alam ko, ang dami naghahanap. Ayan po, tawagan niyo po yung number na yan. Hanapan niyo po si Dr. Joanne dyan. Okay. And pag minsan lang talaga, Ma'am Sel, talagang hindi ko siya nare-reply kaagad, but nire-reply ko naman talaga siya at the end of the day, pagtapos ng aking duty. Okay. Doktora, meron pa po ba kayo mga shows na pwede nilang abangan this week? Pwede nila kayong panoodin para madagdagan po ang kanilang kaalaman? Meron po kayong gusto? For tomorrow, nasa ako, yung TV5, na yung tomorrow TV5, sa totoo lang. Okay. Online, din siya, live interview about mental health. Kasi nga, again, we are celebrating the National Mental Health Week. So as part of that, meron. And another din po sa TV5 din, One Balita Pilipinas. Wow, okay. So yun naman about yun, ma'am, about the challenges ng online schooling ngayon. Wow! Nako, hindi. Doc, invite ka namin ulit pag-usapan natin ang online schooling. Sure. Yeah, Yes, kasi yan naman ngayon ang concern ng parents, teachers, and the students. Okay, so yan. Thank you very much for your time. Thank you. Maraming salamat at marami kayong taong natutulungan, especially with mental health. Tawagan niyo po si Doktora. Ipa-flash po namin ulit yung mamaya, yung kanyang contact number. Thank you, Doc. Bye. Thank you. And bye. Have a good week ahead. Bye, Sir Pulito. Bye. Okay. Thank you. So, technical director, yan, ako. Grabe, gusto ko yung go bag ni Doktora. Pero ako nabitin ako. Oo nga, ako nabitin ako kasi kaso nga lang, di ba, we have limited time. So, ngayon, let's go na sa ating next na, batiin natin. Di ba, ang dami nating babatiin. Naku, ang dami nagse-celebrate ng happy birthday. Oo, happy birthday. Marami ulit. Unahin natin yung kaibigan, matalik kong kaibigan si Lee J. Evangelista. Yan. Hi, Lee J. Happy birthday. At saka ating mahal na ating Ma'am Tess Kiling. Yes, oo. Actually, sad birthday niya ngayon kasi wala na si Kuya Ed. Pero happy birthday pa rin, Ma'am Tess. Yes. Have a blast on your birthday. Yung friend mo, si Mimi Texon, yung anak niya, si Leon. Mimi. Oy, 7th birthday ni Leon. Mas matanda pala ng konti si Leon kay Sabi. So, cute si Leon eh. Yan, Nanay DIY. Hindi ko pa na-i-invite yan dito, pero one of these days, tingnan nyo, ang galing-galing niya sa mga arts. Nanay DIY. Abangan nyo po yan. Iimbitahan ko po yan. Mga Algon staff natin. Yes, Algon. Maraming may birthday. Kuya Romy Sandoval. Si Mario. Kuya Mario. 30 years na siya sa Algon. More than 30 years? 35? Si Ate Nati, no? Nati. Okay. Yung friend natin, no? Si Reggie Cristobal, no? Family Wellness. Mga kaibigan namin yan. Mga mahal namin kaibigan. Of course, meron akong dalawang kambal na classmates, si Owen tsaka si Oz. Happy birthday. Classmate yan sa Sacred Heart Academy. Siyempre, kung may birthday, meron din tayong mga congratulations sa anak ng aking friend, si TJ Arteche. Graduate sa Ateneo. Wow. Grabe, di ba? Ang laking accomplishment sa isang magulang makatapos ka ng pag-aaral sa iyong anak. Grabe, ang bilis. Ang liliit pa niyan ngayon, graduate na. Congratulations din. Malapit na mag-o-take ang ating kinakapatid na si Attorney Richard. Richard! Yan ang may handle ng Luzon, Visayas, Forest Herbs Go-Go. Congratulations, Attorney Richard. Nako. We're very happy. Richard, lagi ka na sa Cebu.
14 years old pa lang, kaibigan na namin yun. Oo. Batang-bata pa yan. Sa Ako, Sacred Heart pa siya. very proud ako kasi dalawa yung course na kinuha niya business management, tama ba ako? At saka nag-law pa siya. Of course, syempre, pasalamatan natin, no? Yung kanina, nag-deliver ng pagkain. Oo, yung masarap no? na peri-peri ba tawag doon? Ay, grabe. Ang sarap na nung peri-peri. Java rice. Yung Java Java rice. Favorite mo yun, ha? Yung Java rice. Wala ba tayong picture dyan na mapapakita? Naparami yung kain ko. Yan, ni Senior Bono. Senior Bono Cusinero. Meron siyang number Pwede niyong kontakin. Okay, meron siyang number. Sige, palabas. Okay, si Senior Bono. Ito. Nabusog ako. Senior Bono, tawagan niyo po sila. Order po kayo. Pinalalamove ko yung pagkain. Next time, mag-ano tayo, food taste ba tawag doon? Food trip tayo, food trip. Papakita natin. 0939-926-3584. Look for, this is my cousin, Malu and Kuya Edward. Ate Malu and Kuya Edward. Bibigyan natin ng mga stars yan, kung ilang stars. Senior Bono Cusinero, kulang yung nilagay ko, 0939-926-3584. Sorry, hindi ko nalagay yung picture. Bakit ko ba nakalimutan? Ano ba yan? Meron pa yata tayong ipapakita. Okay, nga pala. Sir, ikaw na yan. Hiring. May hiring po. Kailangan kami ngayon dito po sa Algon Place. Kailangan po namin ng psychiatric nurse, caregivers with NC2, part-time na OT, orderly, cook with NC2, part-time driver, housekeeping with NC2, at saka security guard po. So, saan sila mag-i-email? So paki-email lang po ang inyong complete resumes sa algonplace@gmail.com. Okay, Algon and number, they can contact the number. Tawag po kayo sa marketing number namin, 0917-529-3785. Okay, and then, let's promote, no? Of course, ano ba yung mga services ni Algon? Siyempre, kanina pinag-usapan natin nila doktor yung mga positive COVID. Siyempre, kaakibat niyan, it's yung depression, anxiety. So yan, meron tayong technical director. Pakibuksan, ikaw ba ay nakakaramdam ng depression? Are you experiencing anxiety? Or may problema ka ba sa pagtulog? Yeah, kanina, sakto. So you can call 0917-529-3785. Pwede ho ang telehealth consultation, pwede rin po ang inpatient. Yes, okay. And then, baka naman kayo ay naghahanap ng mga school materials for mental health. Please show them. We have a comic mental health book. Yeah. It's called Cyber Brain. That's issue number 1. It talks about anger. Yung anger, saktong-sakto, no? Maraming bata ngayon ng galit. Hindi mo maintindihan bakit. Probably because kung gusto nyo po ng digital copy, meron po tayo sa www.cyberbrainph.com. And then, alam nyo po ba na may ilalabas, bigyan nga natin ng teaser, technical director. Sige. Yan. Cyberbrain, ito yung second edition. I know everyone. Pero pwede mo nang gawin technical, pwede mo nang gawin 2021 na lang. Hindi, actually tapos na siya. So it's for release na lang siya. Madali na lang yan. Hindi na naman natin. So sa hard copies naman ng mga yan, pwede naman po kayo kumontak dito sa Algon, no? At kung gusto niyo pong hard copy. For now, digital copy. But soon, kapag okay na, alam mo, pwede gamitin to sa schools. It's educational because pinag-aralan niya ng mga psychologists. Actually, alam na to ng DepEd. Kailangan na natin i-follow up sa kanila. Okay. So, Pare Chris, do your thing. Okay, so we're done. And thank you very much for listening. Maraming salamat po. Maraming tayong natutunan kay Dr. Joanne. At I hope someday si Dr. Joanne will be part of the Algon Place family. Yes. Okay. So with that, Jos Mabalos, good evening. Thank you very much for watching. Bye. Tonight we're running on the right track.